Maraming mga kababaihan sa modernong panahon natin ngayon ang nagmamalaki at pinagmamalaki po nila na hindi daw sila mauubusan ng mga lalaking tagahanga, ng mga manliligaw. Pero ang mga babae nito na tinutukoy natin, lalong-lalo na, yung mga babaeng mga average looking to below average looking, including dyan yung single mothers. Right? Yung mga babaeng mabababa na yung sexual market value at wala nang value pagdating sa dating relationship at marriage. Dating relationship at marriage po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po ito yung pangkalahatan na aspeto. Right? So, sinasabi natin dito na walang value pagdating sa dating relationship at marriage. Kasi ang mga babaeng to ay mga average to below average looking, mga matataba, pangit, at mga single mom. So magandang araw naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alinlangan, napaka-hit na yan, follow pa. Pakashare po ang aming YouTube channel, The Red Pill PH, sa aming YouTube platform. Without any further ado, tara na, pisahan na. Akala siguro ng mga babae lalo na sa kapanahunan na ito. At ito yung madalas kong napapansin at sinusumbong din sa amin ng madalas ng mga supporters, viewers namin at yung mga outsider din ng mga nanonood sa amin. Pareho lang po sila ng mga nakikita at naobserbahan na parang nagiging mapanglait na yung mga babae ngayon, lalo na sa social media. Pero kung titignan mo, mga below average looking sila, mga pangit, matataba, mga single mom. Or in other words, mga walang value, low value. Okay? Mga low caliber woman. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit ultimo yung mga pangit at diputa na pangit talaga mga babae at mga single mom? Nagmamalaki po sila na may mga option sila. Saan ba sila nagkamali? And what they failed to understand? Ito po yung kaklaruhin natin. Kaya mas maganda po na mga babae ang listeners dito. Kasi po ang nagsasalita dito ay ako na lalaki. Something na kailangan po ninyong pakinggan. Mga kababaihan, ang kailangan po ninyong pakinggan ay mga kalalakihan at red pill. Hindi po yung mga sulsol ng mga kumari nyo, ng mga social media, nila Vice Ganda, right? Nila Tony Fowler, o kahit sino pa yan. Hindi kayo niyang matutulungan. Gagawin lang kayo niyang entitled mentality at delusional. So going back, bakit po kasi akala ng mga pangit at single mom ng babae nito, lalo na sa social media, marami po silang mga nagchat-chat sa kanila, marami silang mga advisor na lalaki. Ano ba kasi ang hindi nila naiintindihan? Does it mean ba na pag maraming nagchat-chat sa yung mga lalaki, does it mean ba na talagang gusto kanila? Does it mean ba na bentahe ka? Does it mean ba na marami kang mga tagahanga? Hindi po ganito yan. 101% mali po yan. From the male's perspective, sa perspektibo ng lalaki, maganda sasabihin ko sa inyo mga babae para matauhan po kayo at di kayo mabiktima ng pagiging feelingera at delusional. That doesn't mean na may nagchat-chat sa inyo kahit mga pangit kayo o single mom kayo o sa mga babae. That doesn't mean po na gusto na kayo. Right? Kaya po nagkakaganyan kasi po ang lahat ng bagay ay nakapabor sa babae. Lalong-lalo na sa dating, relationship at marriage. Ang dating and relationship at marriage ay nagwo-work sa pabor ng babae, hindi para sa lalaki. Ang mga lalaki ay mga instrumentong disposable na kasangkapan para tumakbo yung gynocentric society na kung saan lahat ng pabor ay sa side ng kababaihan. Lahat ng advantages ay sa side ng kababaihan. Now, kaya kasi nagkakaganyan niya kasi nga chivalry ang style ng society natin na kung saan po tayo po hanggang ngayon sinusunod po natin yung chivalry tradition na sintahin at luhuran ang mga babae. Right? So, binabawalan nila yung mga babae na i-express yung feelings nila sa lalaki kasi nga nilalagyan nila ng judgment.
ng shaming yung babae na kapag nagtapat ka ng nararamdaman mo sa lalaki o kaya ikaw ang nag-initiate, ibig sabihin pukpok ka. Kalapating mababa ang lipad ka. Okay? Low value ka. Lalaki dapat ang gumagawa. Mali ho yun. Pareho lang pong tao ang babae at lalaki, walang pinagkaiba. Deserve yan ng pantay na respect. Sobrang malinaw. Kaya po nung dumadami yung option ng mga babae is just because ganun lang po kasi yung sistema. Right? Laging lalaki lang ang effort. Laging sa lalaki lang ang lahat. Siya yung bumubuhat ng heavy lifting ng lahat ng effort. Pati sa conversation, lalaki lang ang nagdadala. Wala namang hirap na ini-invest yung mga babae. Nag-aabang lang sila. Ganyan. So natural dahil social media ngayon at madaling magpa-narcissist, mag-post ng mga pictures, ng video, ano aasahan mo? Dadagsain ka ngayon ng maraming lalaki kasi wala namang kumakausap sa kanila. Ang lalaki, ang journey niyan sa dating, relationship at marriage, walang kumakausap dyan. Kasi nga, binabawalan ng society ang mga babae kung ano-ano mga isinusulsul nila sa babae para hindi magtapat ng nararamdaman, para hindi mag-effort, para hindi humawak ng accountability. Kasi nga, tinuturo nila na lahat ng effort ay sa lalaki. Ngayon, ang tanong, desirable nga ba talaga ang mga average and below average at pangit mga single mom dahil lang sa maraming nagchat-chat sa kanila? Hindi ho. Hindi ho. That doesn't mean na marami nagchat-chat sa yung lalaki. Iisipin mo agad na may nakakagusto. Mali po ito dahil mali. Dahil nga ganyan, wala kasing nakikipag-usap at nag-i-initiate mag-chat sa mga lalaki. Sila ang napwepwersa na mag-chat. Pangalawa po, tinutokso ninyong mga babae yung mga lalaki. Nagpo-post po kayo ng mga naka-shorts, pinapakita nyo yung legs ninyo, yung dibdib ninyo. Paano po kasi kayo dadagsain ng mga stalker? Kasi kayo ang gumagawa niyan. Papansin kayo masyado. Kahit naman hindi kayo maganda, single mom. Lastly po, hindi porki nagchat-chat sila sa'yo, maganda ka. Sex lang ang habol sa'yo, kantot lang ang habol sa'yo niyan. At yun ang pinaka nakakaawa. Na akala ng babae, bentahe siya, gustong-gusto siya, yung pala kantot lang pala yung habol sa kanya. Yun ang pinaka malungkot na bagay. Kasi nga, ganun-ganon na lang yung tingin ng lalaki sa'yo. Kasi nga, pangit ka naman eh. Pangit ka na, single mom ka pa, mataba ka pa. Huwag mong iisipin na kapantay mo yung mga 18 to 25 years old na mga virgin na mga gagandang babae. Yan yung talagang prime ng babae. Yan yung talagang desirable para sa lalaki. Alright? So, I hope po na nasagot ko po yun. At mas maganda na ito ay red pill, diretsahan na lang from a man's perspective. Kasi alam natin yan, niloloko lang natin, lalo-lalo na yung mga babae, niloloko nyo lang sarili nyo na akala nyo maggaganda kayo, bentahe kayo kasi may nagchat-chat sa inyo. Pero ang totoo, hindi naman kayo maganda, single mom kayo. Kantot lang. Kantot lang ang habol yan sa inyo. Hindi talaga kayo gusto niyan. Kasi, of course, ang lalaki ay attracted sa youth, fertility, and beauty. Non-negotiable. Lalaki po yan. Po ang kanilang nature, kung paano kayo mga babae ay mga hypergamous, opportunista at manipulador. Mas maganda, sisters, tanggapin nyo po itong ganito kasi po ito po yung magpapagising sa inyo para mawala yung inyong pagka-delusional, feelingera, at lalait-laitin nyo yung mga lalaki. Pero totoo, di nyo naman pinaghihirapan yung dating, relationship at marriage kung walang mag-i-initiate na lalaki sa inyo, kung walang mag-i-effort, kung walang susugal para mapahiya na ma-reject, na ligawan kayo. Hindi naman kayo magkaka-boyfriend eh. Wala kayong hirap at investment na ini-invest. Kaya wala po kayong karapatan na mag-feeling at mas worst case scenario, manlalait pa kayo ng mga lalaki. Sa mga lalaki lang lumileverage ng upper hand ang mga babae, period, at ang dating, relationship at marriage ay para sa babae, hindi yan para sa lalaki. At ang dating, relationship at marriage ay hindi romantic love. Ito ay female privilege. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH Big Talk Podcast.